Naiiyak ako kasi ang sarap. Galing. Lagyan niya ng meat. Siyempre, yung isa kong tropa, nagpa-shoutout sa akin. Guys, so dito niya lang makikita yan, guys. Sa video na to, samahan niyo kung makamit ang matagal ko nang inaasam-asam na vine cone. So ano pang iniintay nyo? Sama kayo sa biyahe ko. Yeah! Marahil marami sa inyo nagtatanong kung ano nga ba ang vine cone. Ayon kay ChatGPT, vine cone is a Vietnamese dish of thin, steamed rice rolls filled with pork and mushrooms, served with herbs and a sweet, salty dipping sauce. Ang dami mong hanas, ChatGPT. Basta ang alam ko, masarap to at dapat nyo itong matikman. So dito sa video na to, samahan nyo ko ipakita kung paano nila ang ginagawa ang napakasarap na vine cone. So ayan. Kukunin niya yung rice paper. Tapos ilalatag niya. Tapos lalagyan niya ng minced pork, I guess, at saka mga mushrooms. Tapos iro-roll niya ng perfection. Tapos ilalagay niya na dun sa plate. Wow! Yo mga chong, magandang umaga. Yun, tuwan-tuwa ako ngayong araw. Alam niyo kung bakit? Kasi finally nakahanap na ako nung hinahanap kong pagkain. Andito ako ngayon sa Vine Cone Ola. Vine Cone Ola. Yan, Vine Cone Ola yung pangalan ng resto. Actually, nagpakahirap pa ako nung isang araw bumiyahe ng pagkalayo-layo. It turns out to be may Vine Cone pala dito sa likod ng property. Mind blown. Sobrang happy ko today. Nakita ko na yung cravings ko. Kakainin natin ito ngayon. Itataobi natin yung vine cone. So, papakita ko sa inyo guys. Ayan, vine cone. Wow! Ang sarap guys. Actually, vine cone ay rice papers na nilagyan ng mushrooms. Let's see. Basta masarap to guys. Yun. Tayo nyo ako kumain ngayon. Kain tayo ng lunch. Lunch time lang namin. May show kami ulit ng tanghali. Pero napag-desisyonan ko talaga. Nung isang araw ko pa kasi ito hinanap guys. Actually, last week pa. Tapos wala talaga akong makita. Yung pinakamalapit na nasa Google Maps is sa Vichy pa. Tapos bukas lang siya 5 a.m. to 11 a.m. Kaso may show kami ng morning and lunch time. So, dahil konti lang ang oras ko, napag-desisyon ako maglibot-libot at ito pa matindi. Actually, pasara na sila kasi ang tapos ng show namin is about 10 a.m. Morning show namin is 10 a.m. Lunch break namin balik kami ng 12. So, meron akong 2 hours para kumain. Pagbalik ko dito, pasarado na sila guys. Ayan, konti na nga lang yung bun eh. Buti nakahabol ako. Talagang sobrang thankful ako ngayon. Happy Sunday nga pala sa inyo. Sunday kasi ngayon eh. Tikman natin yung vine cone. Ang matagal ko nang kine-crave. Samahan nyo ako guys. Iba kasi yung pakiramdam nun pag matagal mo nang kine-crave tapos nakain mo siya. Alam niyo yan guys, pag matagal kayong crave sa isang bagay, pag nakain niyo siya, kain-kain talaga. Cheers guys, vine cone. Sasawsaw ko siya sa masarap na soups. Cheers. Ang sarap. Alam mo yung tagal kong tinirave to guys. Tapos ngayon lang ulit ako kumain ito. Nagbabayin ko naman sila sa kantin. Kaso iba yung lasa ng vine cone sa labas guys. Ito isa mga pagkain na maire-recommend ko pag Pilipino ka. Pag natikman mo itong vine cone, mama-mind blown ka talaga eh. Yung texture, yung linamnam, yung lasa. Tapos sasamahan mo pa nitong sweet patis nila. Grilled pork. Yes guys. Guys, naiiyak ako. Naiiyak ako kasi ang sarap. Nakakaiyak guys, kumain ng masarap talaga. Nakinag-crave mo ng matagal na panahon. Samahan natin ng konting meat. Yes guys. Guys, wala talaga akong masabi. Wala naman tayong bun. Actually, same lang naman kasi yung bun, wala naman flavor to eh. Sausaw natin sa masarap na masarap. Grabe guys talaga. Pag magaling yung nagluluto talaga guys. Yung coriander, makakain mo siya eh. Masarap sa kainin pag marunong yung nagluluto. Siyempre guys, dahil nasa Vietnam tayo, hindi pwede tayo kakain ng gulay. Ayan, lagi sila may ganito guys. Ito ay libre. Kahit ubusin mo to okay lang. Ganun kaganda ang agriculture nila dito. Lahat ng pagkain na isa-serve sa'yo, lagi may dahon. Ano to eh? Mint leaves, basil, at saka lettuce guys. Oh. Saan mo makikita yan, diba? Libre. Hindi mo kailangan bayaran. Kung malakas ka sa gulay, matao ka sa gulay, pwede mong kainin ng kainin. Walang magbabawal sa'yo ubusin. So mandatory to dito sa Vietnam. Nilalagyan ko ng maraming gulay yung ating yung sabaw para masarap. Yun! So, pinuno ko na siya ng gulay guys. Kung makikita nyo yan, puno ng gulay. Dito sa Vietnam, marami akong natutunan eh. Dito kung gusto mo magpapayat, effortless eh. Huwag ka lang kumain ng fast food. Kumain ka lang ng mga local food nila.
Tapos isa pang extra measure guys, dito sa Vietnam, halos walang fast food, lalo na sa mga province area. Talagang kung gusto mo ng fast food, pupunta ka pa sa city. Kaya yung mga tao dito guys, kahit ang lalakas lumamon, ang papayat kasi yung mga kinakain nila, whole foods. So walang delata, walang processed foods. So yung pagkain nila, farm to market to table. Talagang healthy. Actually, bira nga sila mag-betchin dito eh. Yung pampalasa nila, patis. Mainly patis talaga guys. Yun yung main ng Vietnam, patis. Cheers guys. Tingnan nyo guys, pasara na sila guys. Ako na yung huling customer dito. Nagsasara sila ng 11. Ganun yung mga masarap na kainan dito. Ibang-iba to sa mundo. Yung mga masarap na kainan dito sa Vietnam, nagbubukas sa umaga. So pag tanghali na, wala ka na makakain ng masarap dito. Puro artificial food na. The perfect bite guys, nakikita nyo ba yan? Perfect bite, may gulay, may meat, may banh cuon, sausaw natin. Cheers! Iba talaga yung ligayang lalasap mo eh, no? Pag nakain mo yung pagkain gusto mong kainin. Pag na-fulfill mo yung gusto mong bagay. Chili guys, chili. Yan guys, naging pula na yung bun natin kasi nilagay natin ng chili. So, sa ulit natin dito. Cheers! Yung grilled pork. Grabe yung lasa ng grilled pork nila guys. Ang sarap. Sobrang natural. So ayan guys. So nabitin ako doon sa meat. So umorder pa tayo ng more meat. Sarap! Guys, ang sarap nila mag-barbecue dito eh. Yung lasa ng barbecue nila dito. Yung mga mamahaling barbecue sa Pilipinas. Yung vine cuon na may bone na may cha. Napakasarap guys. Wala akong masabi. Craving satisfied. Sobrang blessed itong Sunday na to. Siyempre bago ang lahat, gusto kong magpasalamat sa mga bago kong subscribers. Hindi ko na kayo iisa-isahin pero nagpapasalamat ako taos puso sa suporta nyo. Siyempre yung isa kong tropa nagpa-shoutout sa akin. Siyempre shoutout ko si Francisco Cancicio, also known as Bam. Bam, ayan sila, shoutout na kita. So maraming salamat Bam sa support. Siyempre yung mga ibang subscribers ko na bago lang din. Maraming salamat po. Gusto ko ring i-shoutout yung mga friends ko na matagal na sinusubaybayan yung channel. Ito na yung time na magva-vlog na talaga ako for real. Sobrang thank you, sobrang solid ng experience. Kung may word na mas mataas pa sa pasasalamat sa inyo sa panonood yun itong video, yun yung nararamdaman ko ngayon. Solid, 10 out of 10. Kung Pilipino ka at nagbabala ka magbakasyon dito sa Vietnam, kailangan mong matikman tong banh cuon. Banh cuon ay life-changing. Maraming salamat sa inyong lahat. Again, ako si Sebastian dito sa Adventure Box. Follow nyo lang, subscribe, click the notification bell at sama-sama tayo kumain ng masasarap, mura, affordable at matitinding Vietnamese food. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod ko episode. Thank you! Bye, Mingin. Come on, Chi! Nakita niyo kinain ko, guys. Alam niyo ba, napakadami nun. Libreng gulay, 2 serving na pork barbecue, tapos may bun, mayroong banh cuon. Alam niyo magkano na yun? 70,000 dong. Do the math, guys. That's about 150 to 160 pesos. Imagine that much food for just that price. Kaya no-brainer talaga. If you're gonna choose any country to go on a vacation, Vietnam is the best. Hindi lang praktikal, hindi lang maganda, masarap pa.